Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Tinalikuran ng dalaga ang nakakatuksong alok mula kay Fidel, bagkus ay pinili niya ang walang katiyakang bukas sa piling ni Romeo. Ngunit natuklasan ng dalaga ang masakit na katotohanan pagkat hindi niya kailanman mapapantayan ang mga katangian ng babaeng minamahal nito. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Makita Kang Muli. Sa mga sumunod na mga araw ni Rachel sa piling ni Romeo ay masasabi ng dalagang kabilang sa maliligayang araw ng buhay niya. Tinupad ng lalaki ang pangakong gagawin ang lahat ng ikaliligaya niya at napatunayan niyang hindi siya nagkamali ng pumayag na makisama rito. Mabait, malambing at maalalahanin si Romeo sa lahat ng oras. Kaya naman, pinagbuti ni Rachel ang pagganap sa papel ng isang ulirang kabiyak. Ilang linggo pa ang lumipas hanggang ang mga linggo'y maging buwan. Ngunit tila man lamang hindi nababawasan bagkus ay lalo pang tumitindi ang pananabik sa kanya ng lalaki. Walang sandaling magtama lamang ang kanilang mga matay hihiling na ito. At dahil mahal na mahal ni Rachel si Romeo ay lagi niya itong pinagbibigyan. Sinadya rin ni Rachel na mahaling sa kanya ang lalaki sa pag-asang isang araw ay aalokin siya nito ng kasal. Kung talagang mahal siya ni Romeo at walang ibang mahalaga sa buhay nito bukod sa kanya, walang dahilan para hindi siya pakasalan ng lalaki. Magdadalawang buwan na silang nagsasama ni Romeo nang una niyang marinig ang pangalan ni Virginia at kung ano ang naging kaugnayan ng babae sa buhay nito. Isang araw iyon, ng linggo at kasulukuyang nagiinuman sina Nestor at Romeo sa maliit na espasyo sa harapan ng bahay nila. Kaarawan ni Nestor, kaya hindi ito napahindian ni Romeo na magyayang uminom. Gusto sana ng lalaking lumabas ang mga ito at mag-bar hopping, Sabado lamang ng gabi, ngunit tumutol si Romeo kaya doon na lamang nag-celebrate ang dalawa. Medyo lasing na si Nestor kaya madaldal na, samantalang si Romeo na may tahimik lamang na patango-tango sa mga sinasabi nito. Nagluluto siya ng iba pang pulutan nang marinig niyang binanggit ng lalaki ang pangalang Virginia. Ngunit ang higit na umagaw ng atensyon niya ang sumunod na sinabi nito. "Bro, alam ba ni Rachel ang tungkol kay Virginia?" Nangunot ang kanyang noo sa implikasyon ng tinuruan nito. Ganun ba kaimportante sa buhay ni Romeo ang Virginia na iyon upang malaman niya ang tungkol dito? At bakit ni minsan ay wala man lamang itong nabanggit tungkol sa babae? Hindi masasaktan si Rachel kung wala siyang malalaman, Nestor, sabi ni Romeo sa nagbabalang tono. Kulang na lamang ay sabihin nitong itikom ng kaibigan ang bibig. Sa sinagot nito, naghinala siyang may malalim na kaugnayan sa lalaki si Virginia at hindi siya nagkamali nang marinig na dati pala nitong nobya ang babae. Nakaramdam siya ng selos kahit pa sabihing wala ng ugnayan ang dalawa. She felt betrayed. Kung hindi pa sa kadaldalan ng kaibigan nito'y wala pa siyang malalaman. Para siyang tangang naniniwala na sa lahat ng sandali siya lamang ang iniisip nito. At ang mga sumunod na narinig niya mula kay Nestor ay tuluyang nagpaguho sa pag-asang pinangahawakan niya. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang tinuraan ng lalaki na ganun man kahina ang pagkakasabi, malinaw na sagap ng pandinig niya. "Bro, magtapat ka nga sa akin. Si Virginia pa rin ba ang mahal mo kaya ayaw mong pakasalan sa Rachel ano?" Wala siyang narinig na sagot mula sa lalaki. Kaya nagkunwari siyang walang narinig sa pinag-uusapan ng mga ito at lumabas dala ang pulutan. Nakangiti siya kahit ang sakit-sakit ng kalooban. Ngunit nansulyapan niya si Romeo at makitang tila nawala ito sa sarili pagkatapos ng alegasyon ni Nestor at ang panghihinayang
ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Noon niya natiyak na hindi nito ang pagsagot ay nangangahulugan lamang na totoo ang lahat ng tinuran ng lalaki. Ipaglalabas ko pa ba kayo ng beer? Baling niya kay Nestor, pagkat kung si Romeo ang kakausapin ay hindi niya alam kung mapapanghawakan niya ang sarili. Huwag na Rachel, uubusin na lang namin itong 4 na bote, sabi ng lalaki at pinukol na makahulugang sulyap ang kaibigan bago muling ibinalik ang pansin sa kanya. Medyo marami na ang naiinom namin ni Romeo. Kung hindi sana ako magmamaneho, kahit 3 case pa kayang-kaya. Inantihan niya ng ngiti si Nestor upang walang mahalata ang mga ito. Kayo ang bahala, sabi na lamang niya bago ipinasok ang wala ng lamang mangkok na pinaglagyan kanina ng pulutan. Nang nasa loob na, sa harap ng maliit na lababo ay saka pa lamang pinakawalan ni Rachel ang luhang kanina pa nagbabantang tumulo sa mga mata. Kinagat niya ang labi upang huwag mapahagulhol. Ayaw niyang malaman ni Romeo na narinig niya ang lahat. Ayaw niyang komprontahin ang lalaki pagkat natatakot siyang marinig ang katotohanan sa mismong bibig nito. Pinahid niya ang luha nang maramdaman ang sandaling pagpasok ni Romeo at nagkunwaring hindi ito napansin. Inabala niya ang sarili sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina pagkat hindi niya kakayaning maupo nang hindi kumakawala ang sama ng loob na kinikimkim sa dibdib. Nang magpaalam si Nestor ay pilit niyang kaswal pa rin pakiharapan ang lalaki. Nagtagumpay siya sa pag-arte hanggang sa makaalis ito. Iniligpit niya ang mga kalat sa ibabaw ng maliit na mesitang ginagamit ng dalawa sa inuman nang maramdaman niyang nakatingin sa likod niya si Romeo. Tahimik lamang itong nakatayo sa may pintuan. Sa sulok ng kanyang mga matay, nakita niya itong nagpamulsa sa suot na pantalong maong. Gusto mo bang punasan kita ng mainit na bimpo? Tanong niyang hindi tumitingin sa lalaki. Upang maibsan kahit kaunti ang tensyong nararamdaman, hindi sumagot si Romeo na naging dahilan upang lalo lamang niyang maramdaman ang pagguhit ng hapdi sa kanyang kaibuturan. Itinuloy niya ang pagliligpit sa mga kalat. Pagpasok sa loob ay ginawa niya ang lahat upang maging natural ang kilos pagdaan sa tapat nito. Inilalapag niya sa lababo ang mga baso at pinggan nang lumapit si Romeo at walang sabi-sabing niyakap siya mula sa likuran. Inugoy-ugoy ang katawan niya habang ang baba nito'y nakakatang sa kanyang balikat. I love you, bulong nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ayaw maniwala ng isip ni Rachel. Pagkatapos ng mga narinig ng dalaga, hindi niya alam kung paniniwalaan ang mga salita ng lalaki. Bahagya siyang pumiksi sa hindi obvious na paraan. Mahiga ka na muna at magpahinga Romeo. Tatapusin ko lang ang pamamalansya ng mga uniform mo. Dahilan niya. Baka mapagod ka na niyan. Hayaan mo't ako na lang ang gagawa noon. Dati naman, ako lang ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ko. Isa pa, baka isipin mong ginagawa kitang katulong. Hindi ko iisipin yon Romeo. Basta hayaan mo na lang ako, okay? Hindi pa naman ako pagod eh. Love, kung sabay na kaya tayong magpahinga, bulong niya at tinudyo ng halik ang kanyang punong tenga. Kung sa ibang pagkakataon ay yayakap lamang siya rito at iyon na ang palatandaan. Ngunit matapos ang natuklasan ay bigla siyang nangimi na damhin ang binubulong nitong pagmamahal. Pagkat hindi na siya nakakatiyak sa sarili kung totoong pag-ibig o pagnanasa lamang ang nararamdamang iyon sa kanya ni Romeo. At masakit isiping panakip butas at parausan lamang pala ang papel niya sa lalaki. Isang babaeng taga-aliw, isang babaeng kasama sa pisikal habang sa isip at damdamin nito walang ibang naroroon kundi si Virginia. Si Virginia na ayon sa narinig niya kay Nestor ay anak mayaman, maganda, matalino. Si Virginia na titulada, matagumpay na career woman. Si Virginia na sa kwento pa lamang ay malaki na ang pagkakaiba sa kanya. Si Virginia na hindi kailanman may higitan ng isang hamak na singer lamang sa club na katulad niya. Si Virgie, kinagat niya ang ibabang labi upang huwag mapahikbi. Gayon may hindi niya napigil
ang pagpatak ng luha sa mga mata. Mabuti na lamang at nakatalikod siya kay Romeo kaya nagawa niya pa rin ang ikubli sa lalaki. Subalit malakas ang pakiramdam ni Romeo. Bago pa siya nakaiwas ay nahawakan na nito ang baba at ipinaling sa kanyang mukha paharap dito. Nangunot ang noo ng lalaki nang makita ang mga mata niya. "Rachel, what's wrong? Bakit ka umiiyak?" "Wala," kaila niya. "Ganito lang talaga ako kapag sinisipon at medyo masakit ang ulo." Bakas sa mukha ni Romeo na hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Ngunit hindi na nagsalita pa. Gayunpamay nagtiim ang mga bagang nito at pagkaraan ay kumalas sa pagkakayakap sa baywang niya. "Magpahinga ka na," sabi nito, "at kung ano man ang mga narinig mo kay Nestor ay kalimutan mo na." Hindi siya sumagot, bagkos ay tahimik na naupo sa gilid ng higaan. Yuko ang ulo na nakatuon ang paningin sa mga kamay na nakapatong sa kandungan. Akala niya ay hindi nahalata ng lalaki, pero nagkamali siya. At tila ngayon hindi na may iwasan pa ang isang komprontasyon. Marahil ay nahulaan ni Romeo ang iniisip niya. Lumapit ito sa bintana at nagsindi ng sigarilyo. At kahit hindi inuusisa ang tungkol kay Virginia ay ipiniliwanag ang nasa sa loob sa dalaga. "Naging girlfriend ko si Virgie, pero matagal na iyon. Mahigit 5 taon kaming nawalan ng komunikasyon mula nang pumasok ako sa pagpupulis dahil na rin sa kapabayaan ko. Ni wala akong sulat na ipinadala sa kanya para sabihing buhay pa ako at hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko sa kanya. Dahil gusto ko sanang mangyari kapag nagkita kami, may maipagmamalaki na ako sa kanya. Pero nang muli ko siyang kontakin, nalaman kong huling-huli na ako. May asawa na siya, kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ang katotohanang hindi na kami pwede. Tinanggap ko na ring hindi talaga kami para sa isa't isa. Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin ang mga tungkol dyan? Bakit kailang sa iba ko pa nalaman?" Gumagaralgal ang tinig na tanong niya. Hindi nakatiis na hindi sumatan ang lalaki. "Dahil inakala kong hindi na mahalaga pang malaman mo ang tungkol kay Virgie. Dahil bahagi na lamang siya ng nakaraan ko," sabi nito. "Inakala mong hindi na mahalaga pang malaman ko ang tungkol sa kanya. O ang totoo'y ayaw mong ipaalam sa akin dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal mo?" Puno ng pait na tanong ni Rachel. Kasunod nooy narinig niya ang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Romeo. At nang mag-angat siya ng paningin at tiningnan ito'y nakita niya ang sunod-sunod ang hitit buga ng lalaki. Hindi makakailang biglang na tensyon sa tanong niya. "Maling-mali ka sa iniisip, Rachel," makaraay sabi ni Romeo kasabay ang marahang pag-iling. "Mali? Romeo, sa nalaman ko, hindi ko na alam kung ano ang mali at ano ang tama, kung ano ang totoo at ang kasinungalingan sa mga sinasabi mo sa akin. Kung ipinagtapat mo lang sa akin noon pa ang tungkol kay Virginia, hindi ako mag-iisip ng ganito. Rachel, hindi ko na ipinagtapat sa iyo ang tungkol kay Virgie dahil ayaw ko nang maungkat pa ang nakaraan. Mahirap bang intindihin iyon? Isa pa, ano ang dapat kong ipaliwanag sa iyo? Masasabi mo bang pinagtaksilan kita gayong bago kita nakilala si Virgie na muna?" Galit na tanong ni Romeo. Bakas sa mukha ang pagkayamot sa pagkakaungkat ng relasyon sa dating nobya. Tuluyan ang napahagulhol si Rachel nang magtaas ng boses si Romeo. Gayong maaari naman itong ipaliwanag sa mahinay na paraan. Bakit kailangan sumigaw pa ito at magalit sa kanya? Sa palagay ko'y naipaliwanag ko na sa iyo ang dapat kong ipaliwanag. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Rachel, at hindi tayo magkakasundo kung uungkatin mo uli ang tungkol sa nakaraan namin ni Virginia. Tapos na iyon at sasaktan mo lang ang sarili mo ng walang dahilan. Walang dahilan. Hanggang ngayon ay mahal mo siya, mahal mo si Virgie, Romeo. Kahit hindi mo aminin, nararamdaman ko mahal mo pa rin siya. Sigaw ng isip ni Rachel. Hindi magawang isatinig pagkat natatakot siyang marinig ang totoo. Nang makitang palabas sa pinto si Romeo ay napatayo siya. Bagamat hindi sumusuray ay alam niyang lasing na ang lalaki kaya nag-aalala siyang baka mapaaway ito
o kung ano ang mangyari kapag lumabas pa. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ngunit hindi siya pinansin pa ni Romeo. Hinintay ni Rachel na magbalik ito. Ngunit lumatag na ang gabi, ni anino ng lalaki hindi niya nakita. Lumipas ang magdamag, ngunit wala pa rin ito. Hanggang sa nakatulugan niya na ang paghihintay. Nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw sa kahol ng mga aso. Hindi nagtagal at narinig niya ang mga yabag na tumigil sa harap ng bahay. Maya-maya ay mahihinang katok. Dahan-dahan siyang bumangon at nakiramdam. Sumilip sa siwang ng bintana at nang matiyak na si Romeo ang kumakatok ay saka pa lamang niya ito binuksan ng pintuan. Walang imik na pumasok ang lalaki nang magbigay daan siya. Naghubad lamang ito ng sapatos at nahiga na. Matapos tiyaking maayos na ang pagkakalak ng pinto ay tahimik siyang nagbalik sa higaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahiga silang magkatalikod ni Romeo at ang unan sa pagitan nila ay lalong nagpalayo sa kanila sa isa't isa ng mga sandaling iyon. Nangangalumata si Rachel nang magising kinabukasan. Dahil sa hindi kumpletong tulog, wala na si Romeo nang magising siya bandang 10:00 ng umaga. Alam niyang nalipat na sa umaga ang duty ng lalaki, kaya natitiyak niyang naroroon na ito sa headquarters. Patunay ang pinagbihisan nitong maayos na nakatiklop sa gilid ng higaan. Wala na rin sa kinasasabitan ang nakahanda nitong uniforme. Muling nahilam ng luha ang mga mata ng dalaga sa pagkaalala sa dating nobya ni Romeo. Iniisip pa lamang niyang minsan may intimacy na namagitan sa dalawa ay parang sasabog na ang kanyang dibdib sa sama ng loob. Iniisip pa lamang niyang minsan may hinagkan ang mga labi ni Romeo na minsan may ibang babaeng nakulong sa mga bisig nito ay nasasaktan na siya. Mahal na mahal niya si Romeo kaya kahit ang nakaraan nito'y pinaninibuguhan niya. Sa isang sulok ng isip ni Rachel, alam niyang mali iyon pagkat ang nakaraan ay nakaraan na. At tama si Romeo sa pagsasabing hindi iyon matatawag na pagtataksil pagkat wala pa siya sa buhay nito na maging nobya ng lalaki si Virginia. Pero ang hindi niya matanggap ay ang ginawang paglilihim nito sa kanya na naging tapat siya sa lahat ng oras. Ang buhay niya ay parang isang bukas na aklat, kaya inaasahan niyang wala rin itong ililihim pa. Pero isang malaking pagkakamali ng paniwalaan niya si Romeo nang agad ay maniwala siya sa sinabi ng lalaki na wala ng ibang babae sa buhay nito maliban sa kanya. Noon din lamang niya naisip kung seryoso si Romeo sa kanilang relasyon. Bakit ni minsan ay hindi siya ipinakilala ng lalaki sa pamilya nito? Siguro naman, maski kahit papaano, kahit pasabihing wala itong balak na pakasalan siya, ay magkakaroon man lamang ito ng interes na banggitin sa magulang ang relasyon nila. Ngunit magdadalawang buwan na sila'y nagsasama, wala man lamang ginagawang hakbang si Romeo para ipakilala siya sa pamilya nito. Romeo, daing ng puso niya, dinampot ang damit ng lalaki at niyakap, hinagkan-hagkan niya, at muling naramdaman niya ang kirot sa puso na nagdulot ng walang patid na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata.